kayong mga nakikinig at nanonood ngayon sa ating programa, kayo'y kasali dito. Sapagkat kahit na nasa ibang bansa kayo, apektado kayo sa problema natin sa tubig. Ang prime water na mga kaibigan, na kung saan ay iginiit ni Cynthia Villar na hindi sila kumikita ng malaki sa prime water at sa pamamahala nila, nais na rin daw na bitawan ni Manny Villar ang joint venture ng prime water sa mahigit 100 water district sa buong bansa. Isipin mo mga kaibigan, ano ba nangyari dito sa mga opisyal ng water district sa buong Pilipinas? 100 na water district sa buong Pilipinas ang nagpaloko, pumailalim, pumirma ng kontrata ng joint venture na kung saan hindi naman nila akalain na magiging palpak pala ang serbisyo ng prime water na mga kaibigan. Kaya nga dapat sisihin dito sa joint venture na yan, joint GBA, joint venture agreement ng prime water sa mga water district. Ang dapat sisihin dyan ay local government, ang mayor na siyang pumayag na magkaroon ng joint venture sa prime water, mga water district. Pangalawa, yung mga direktor ng water district sa buong bansa, kasi bawat bayan may mga water district yan. Ang balita natin, kaya naman pumayag yung mga lintik na yan dahil malaking halaga ang kanilang tinanggap kung bakit sa kabila ng napakalakas ng supply ng tubig ng mga water district sa buong bansa at malakas ang kanilang operasyon bilang mga water district, pero bakit nakipag-joint venture sa prime water na pag-aari ng mga Villar? Anong nangyari? Nagkalitsi-litsi ang supply ng tubig sa ating bansa sa mahigit 100 na lugar o bayan o lungsod sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Sika Mario Batigas, umahagupit. Batigas Files. Kaya nga po ang ating Pangulong BBM ay nagalit na po. Nagsalita na po siya sa kanyang SONA, mga kaibigan. I-share niyo po itong ating live para makarating ito sa mga kinaukulan sa gobyerno, sa ating Pangulo, sa mga Pilipino, na makarating ang ating tinatalakay na ito sa kanila upang sa pamamagitan man lang ng programang ito ay makonsensya ang mga Villar at magdesisyon na sila na mismo magkansela ng kanilang joint venture agreement sa lahat ng water district sa buong bansa. Kasi kawawa ang ating taong bayan. Ang lalawigan ng Bulacan ay gumawa na ng paraan. Sila'y kumilos na. Ang sangguniang panlalawigan ng Bulacan, kumilos na naglabas na sila ng resolution na dapat ang GBA, joint venture ng prime water sa mga water district ay kansilahin na. Para nang sa ganon, ma-aksyonan, ma-address ang problema ng ating mga kababayan at maibigay sa ibang water concessionaire na may kakayahan na mag-deliver ng magandang tubig. Hindi kaya ng prime water, mga kaibigan Napakaraming mga malalaking water concessionaire sa bansa. Nandiyan yung Maynilad. Ano pa ba? Marami yan. Bakit hindi pala kaya nitong prime water na ito na mag-joint venture, mag-supply ng magandang tubig? Bakit nila pinasok ang GBA na yan sa mga LGUs niya, mga kaibigan? May kasabihan nga, talagang nasa huli ang pagsisisi, mga kaibigan. Panoorin natin ang balitang ito at maraming mga nagkumontra na sa joint venture na ito. Katunayan, kasama na rin dyan si Congressman Mart Anthony Santos ng First District ng Las Piñas. Mismong kababayan nilang congressman, naghain na ng resolution sa Kongreso upang imbestigahan ang joint venture ng prime water sa mga water district at maging ang LOA na yan
ay dapat imbestigahan kung bakit mahina ang kanilang pagtugay-gay, no? Management sa mga water district sa buong bansa. Ito, panoorin natin muna ang balita kaugnay dyan sa aksyon ng lalawigan ng Bulacan na kung saan ay kanila nang ibabasura ang joint venture ng Prime Water sa mga LGUs sa lalawigan ng Bulacan. Panoorin natin si Vice Governor Alice Castro. Nandun din ang luwa, nandun lahat, pinag-usapan namin. Kasi sabi ko, ano bang accountability ng Prime Water sa atin? Para lang tayo naka-hostage dito na special. Kaya tayo salita, pero parang hindi naman tayo pinakikinggan. Tapos, nanong ko yung mga hotline nila. Yung hotline nyo ba na yan, gumagana? Oo, kinuha ko yung number nila, tinawagan ko, walang sumasagot. Yung mga comment section nila sa Facebook, naka-off. So, wala talagang parang madinig tayong taong bayan. Kaya ako na mismo, nagsalita, nag-privilege speech, hinihiling po namin. At ang hiniling namin sa kanila, asan yung MOA? Asan yung kontrata? Humihin kami ng kopya ng kontrata hanggang ngayon, hindi pa rin nila binibigay. Kasi para malaman natin, baka, tingin ko, baka marami ng mga violations. Ang tanong namin nga sa luwa, paano po natin, paano sila ma-account? Kasi parang ang dating sa amin, parang hanggang dito lang kami kasi hindi namin sila hawak. Mas may nakakahawak sa kanila yung national. Yun yung iniintay ko sa kanilang reporting. Sabi nga ni Governor that he would issue an EO if ever masubmit sa kanya yung report. As someone crafting that report for the Governor, ano yung findings so far? Like, what are you recommending? Ano sila mismo nagsasabi malaki talagang problema nila. Like, yung mga pipe nila, hindi pa nila naayos. May nasira. That's why I waited for their waiting for the report. May mga ako na yung Ayan, mga kaibigan, si Governor Daniel Fernando, si Vice Governor Alice Castro ng Bulacan, yan na, nag-hearing na sila sa Sangguniang Panlalawigan. Ito, pangalawang video na ito, panoorin din natin na kung saan ay may pinirmahan na silang resolusyon upang kasilahin na ang kontrata ng Prime Water sa buong bayan at lungsod sa lalawigan ng Bulacan. Panoorin natin. Noong nakaraan po, may nabanggit po kayo about investigation, parang looking at the Prime Water issue kasi isa rin po ito sa problema ng mga taga-Bulacan. Isa nga ito sa namin, di ba? Siniwalat namin regarding din sa Prime Water problem natin eh. So, kailangan i-refer natin sa Sangguniang Panlalawigan para ito ma-investigate. At ito nga, in-investigate ng Sangguniang Panlalawigan. Kasi kung tina-Alex to, no? Ano pong findings natin, Vice Gov? Totoo lang, lahat ng findings namin talaga, poor service. Marami talagang mga nandun sa contract na hindi naman nasunod, lalo-lalo na yung pagbibigay ng maayos na servisyo. So yung pinaka-general, hindi nila na-meet. So isa sa magiging aksyon ng Sangguniang Panlalawigan is to propose resolution, to propose all the yung mga joint venture na ma-cancela para ito po ibibigay namin sa luwa. So termination po? Terminate ang namin pong, kasi ito po, ang mag-determinate dyan yung mga water district, mga water services po natin sa bawat bayan. So yun po yung aming magiging rekomendasyon sa bawat bayan na kung hindi nila nagagawa yung trabaho nila, bakit kailangan natin magpatuloy dun sa kanilang kontrata? Bakit kailangan natin na mahirapan pa yung taong bayan? Kanselahin na po natin yung mga kontrata nila para mabigyan naman ng pagkakataon nyo. Thank you. Thank you. Ayan, malinaw yung sinasabi ni Vice Governor Alice Castro at Governor Daniel Fernando ng Bulacan na kayong mga taga-Bulacan, ay tutulungan na kayo ng Sangguniang Panlalawigan na kansilahin na yan yung joint venture ng Prime Water sa mga LGUs. Ito naman ngayon, panoorin naman natin ito, katawa-tawa din ito mga kaibigan si dating Senadora Cynthia Villar na sinasabi nga niya na ayan sinasabi ni yung video natin kay Senadora Cynthia Villar, panoorin natin na sinasabi nga niya na hindi raw sila kumikita diyan. Hindi sila kumikita at bibitawan na yan ni Senador Manny Villar, yung dating Senador Manny Villar. Panoorin natin yung video number 3 natin, si dating Senadora Cynthia Villar. Binibira ang Prime Water. Ang Prime Water, meron lang kami mga bayan
bayan na siniservice, hindi lahat siniservice namin. And merong mga bayan na talaga may problema sa tubig. Kahit na gawa natin ng ng water system, may problema like yung matataas, like San Jose del Monte, Bulacan, meron talagang problema. So, hindi lahat yung kasalanan na nagpo-provide ng water. At saka hindi naman malaki. Malinaw ang sinasabi ni Cynthia Villar na may problema talaga sa tubig ang operasyon ng Prime Water, mga kaibigan. Malinaw po yan, ha? Asawa po yan ni Manny Villar. Lalo na ang San Jose del Monte, may problema daw, ha? Pero hindi raw yan kasalanan ng water provider. Sus, marasip naman, madam. Ano ba naman pag-iisip yan? Pumasok kayo sa joint venture agreement sa mga LGUs sa inyong pangako na magiging maganda ang inyong isusupply na inuming tubig sa buong lalawigan ng Bulacan, sa buong Pilipinas, na inyong nagkaroon kayo ng GBA, tapos sasabihin mo, hindi kasalanan ng water provider, kayo nga yung water provider sa San Jose del Monte, Bulacan, inamin mo na may problema. Pero bakit hindi kayo maka-aksyon? Hindi nyo ma-aksyonan yung mga kababayan namin dyan sa San Jose del Monte. Yung iba namamaho, nagkakaroon lang ng tubig kapag gabi. Yung iba may burak pa. Yung mga bagong nagtatayo ng bahay, hindi na makabitan ng prime water, ng koneksyon, dahil wala na kayong kakayahan. Sarado na ang inyong business transaction sa pagpapakabit ng tubig sa mga mamamayan ng San Jose del Monte. Sus, marasip ka naman, madam. Sika Mario Batigas, umahagupit. Batigas Files. Eto, talakayin naman natin ito. Shout out, Marlene. Talakayin naman natin ito maganda ito, mga kaibigan mismong kababayan ni Senadora Cynthia Villar, no? Parang siya yata ang tinalo nito Kababayan niyang si Congressman Mark Anthony Santos ay naghain ng isang resolution sa Kongreso, sa 28th Congress, upang imbestigahan ang Prime Water GBA na yan, mga kaibigan. Ito po yung resolution ni Congressman Anthony Santos. Napakatapang din ito, mga kaibigan, Itong taong ito, isipin mo, ay ito ang tumalo kay Cynthia Villar, mga kaibigan, noong nakaraang halalan. Ito, basahin natin yung kanyang resolution. A resolution directing an inquiry in aid of legislation on prime water infrastructure corporations, operations, and joint venture agreement with local water district nationwide. So, ibig sabihin ito, buong Pilipinas talaga, no? Whereas it is imperative to uphold the welfare of the Filipino people by ensuring access to safe, adequate, and reliable water services. Diba? Whereas the Local Water Utilities Administration, LOA, is a government-owned and controlled corporation, GOCC, mandated to promote and oversee the development of water supply system in provincial areas of the Philippines. Whereas nearly 100 water districts nationwide under the supervision of the LOA entered into joint venture agreement with the Prime Water Infrastructure Corporation during the Duterte administration. Whereas the administration of President Ferdinand Marcos Jr. is currently receiving a comprehensive report submitted by the LOA concerning Prime Water Infrastructure Corporation following a significant surge in consumer complaints regarding the quality and reliability of its services.
Whereas the issues pertaining to Prime Water Infrastructure Corporation services are reported to affect approximately 16 million consumers across the country, highlighting the pervasive impact, yung malaganap na epekto of this concern. Whereas the issues pertaining to Prime Water Infrastructure Corporation services are reported to affect approximately 16 million consumers across the country, highlighting the pervasive impact of this concern. Temo, malaganap na epekto. Now, therefore, be it resolved as it is hereby resolved to urge the appropriate committee to conduct an inquiry in aid of legislation for the operation and all joint venture agreements entered into between local water district and Prime Water Infrastructure Corporation for the purpose of accountability and ensuring the expeditious restoration and long-term sustainability of quality water services for all affected communities. Signed, Honorable Mark Anthony G. Santos, Representative, Lone District ng Las Piñas. Nakita niyo mga kaibigan, ano? Talagang mismo si Congressman naghain ng resolution. Kung kaya't mapapag-usapan na yan, yung resolution na yan ni Congressman Santos na yan dyan sa Kongreso. Okay, ito naman at panoorin natin ang ito, nakakahiya dito ang mga shoutout, Howard Fox. Shoutout din kay John Artos, Jesse Tabuso, shoutout from Catanduanes. Kapatid ko si Joel Concepcion at Severino Camacho, nakikinig yan. Just for nothing, shoutout. Ito, panoorin naman natin ang pahayag ni President BBM sa kanyang SONA. Talagang nakakahiya itong mga bilyar na ito sapagkat habang nagsasalita si President BBM sa kanyang SONA, ay binanatan niya yung mga water concessionaire na yan at yung mga water district, no? Medyo mahina ang pamamalakad ng water district at sa punto na pagsasalita ni President BBM, no? Ay bay, nakatutok pa yung kamera kay Senadora, pangalan yan? Camille Villar, mga kaibigan. Ako, susmarsip, mga kaibigan. Paano kaya nanalo ito, ano? O, shout out May Isguera, watching from General Trias, Cavite. Paano kaya nanalo ito, mga kaibigan? Panoorin natin ang balitang ito. Din sa SONA ang problema sa tubig gripo. Ayon sa Local Water Utilities Administration o LUA, kasama sa mga sinisilip nilang water concessionaire ay ang Prime Water. Pero hindi lamang anila ito ang water concessionaire na may problema. Nakatutok si Marie Zumali. Sa kanyang State of the Nation address, pinahabol ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga water concessionaire na palpak daw ang serbisyo para sa milyon-milyon nating kababayan. Marami kaming natatanggap na reklamo na hindi man lang daw umaabot ang tubig sa kanilang mga gripo. Sa lawak ng reklamo, lampas 6 na milyong consumer sa buong bansa ang kasalukuyang naapektuhan. Nakita ko na ang report. Kaya't ginagawa ng LUA ngayon ang mga mabisang hakbang laban sa palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang mga joint venture partners. Titiyakin ng LUA na may lalagay na sa ayos ang serbisyo ng tubig ng milyong-milyong nating mga kababayan at gawin mas abot kaya naman ang presyo. Higit sa lahat, titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito.
Hindi binanggit ng Pangulo kung ano ang mga water concessionaire, pero sabi ng Local Water Utilities Administration o LUA, one of the issues, Prime Water has some deficiencies in their contracts that we are trying to correct, and more what we're trying to address is that the needs of these Filipinos that wala pang tubig hanggang ngayon. Sa datos ng LUA, nasa 6.5 hanggang 7 million na consumer ang apektado sa mga water district na nasa ilalim ng Prime Water. Hinihingan pa namin ng pahayagang Prime Water, pero nauna na nilang sinabing nananatili silang nakatuon sa pagbibigay ng maaasahang serbisyo sa tubig at seryoso rin daw nilang tinutugunan ang lahat ng reklamo o issue kaugnay nito. Nangako rin silang makikipagtulungan sa Local Water Utilities Administration. Sabi ng LUA, nagsumiti na raw ang Prime Water ng catch-up plan para tugunan ang mga problema. It involves siguro yung treatment plants nila, kung walang tubig baka may leak, di ba? There are different issues on different water districts na nasa hawak nila. Paglilinaw ng LUA, may iba pa raw silang iniimbestigahan. It concerns around 20 water districts who want to rescind their contract, involving 77 under Prime and 103 of all water districts with JVs. So hindi lang siya necessarily for Prime, no? It involves all water performance audits of all water districts with JVs. Sabi ni Administrator Salonga, kulang daw sa investment ang ilang joint venture partners, dahilan para hindi maipatayo ang mga kinakailangang pasilidad, hindi maresolba ang non-revenue water, at bigong mapalawak ang serbisyo. Hindi binanggit ng LUA kung mayroon at kung ano ang parusa sa pagkukulang ng mga concessionaire. Pero alinsunod daw sa utos ng Pangulo, pananagutin ang mga dapat managot. Pero sa ngayon, our focus is to bring water there. There's a plan to address the water shortage and delivery. There's a plan for accountability as well. Para sa GMA Integrated... Ako mga kaibigan, LUA, Atty. Salonga, tutukan nyo maigi yan, yung problema ng mga water district na yan, sakop niyan, Local Water Utilities Administration. Huwag kayong pakaangkaang dyan. Sa mga water concessionaire, kayong nagsagawa ng joint venture agreement. Lalo ka na, Prime Water. Wala kayong kulang sa investment, no? Budget. Bakit kayo nag-joint venture kung kulang ang inyong mga budget na yan na hindi nyo maibigay ang tamang serbisyo sa taong bayan para hindi mahirapan na gumamit ng tubig inumin. Napakahirap ng kalagayan ng mga Pilipino, mga kababayan natin. Dahil sa sa Prime Water na yan at iba pang mga water concessionaire, lalo na yung Prime Water na yan, isang masasabi natin, naguyo ba, nabudol ba ang mga LGUs, ang mga water district, kung bakit kayo nag-joint venture agreement na hindi naman pala kayang mag-supply ng magandang tubig. Sos Maresep, mga kaibigan. Sika Mario Batigas, umahagupit. Batigas Files.